Linyang telepono si Professor Miriam Coronel Ferrer, chairperson po ng Government Peace Panel. Professor Ferrer, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Gigi. Hello. Apo. Ma'am, Yes. dito po sa nangyayari ngayon, kaugnay po ng mga lumabas na report ng BOI at ng Senado, ano po ang ginagawa ng Peace Panel sa ngayon para kaugnay pa rin, may kinalaman dito po sa isinusulong na BBL? Well, syempre patuloy yung ating panawagan sa ating mambabatas na sana ay habang naghahanap pa tayo ng magandang closure dito sa Mama Sapano incident ay sana ay hindi naman masakripisyo yung kabuoang prosesong pangkapayapaan natin dito sa para sa Bangsamoro sa Mindanao. Kasi ito naman bagay na to, ito ay pangmatagalan at saka ito rin sana yung makakalutas dun sa ibang kaguluhan dyan at ang ating pag-iwas na magkaroon pa ng maraming mga ganyang klaseng bakbakan, labanan at saka mga displacement ng tao. Apo. Ma'am, dito po sa issue naman nung sinasabing pagkakaroon ng Malaysian passport ni Chairman Iqbal at iba pong taga-MILF, ano po ang masasabi ng Peace Panel dito? Mukhang hindi napatunayan na hindi naman yan totoo. Pinakita naman sa TV yung passport mismo ni Chairman Iqbal at saka alam naman po ng military yan na ang pangalan niya Mohager Iqbal ay hindi naman po yung talaga niyang tunay na pangalan at iba nga ang kanyang legal na pangalan at ito yung nakalagay dito sa passport niya. So mukhang nag-umpisa lamang yan sa isang posting sa Facebook na kinote naman ng ilang mga personalities at inulit-ulit na parang naging totoo na. Kaya nga ang pakiusap namin dyan ay sana naman ay bago magsalita ay imbestigahan muna para hindi po tayo nagpapakalat ng mga maling balita. Opo. Meron pa ho bang pag-asa na kumbaga makakuha yung OPAP ng kopya ng MILF report mismo, yung final report na kanila pong ginawa, ma'am? Yan po ang ating inaantay kasi ang proseso natin dyan ay isusumitin nila yan sa International Monitoring Team na nagsasagawa din naman ng field verification nila patungkol doon sa pag-breakdown ng ceasefire noong January 25 at ang huling information natin ay hindi pa yan na ibibigay dito sa International Monitoring Team at mukhang may inaayos pa, hindi pa nagsasubmit ang MILF sa kanila. At sa lalong madaling panahon, sana ay makuha na rin natin yung buong report. Gigi, babanggitin ko lang kasi nabanggit mo yung Pulse Asia Survey. Kung may komento lang ako dito ng konti. Ang nakita natin dito, di ba, napakalaki ng public awareness dito sa Bangsamoro Basic Law. Ang kabuang resulta ng survey ng Pulse Asia ay 88%. At lumalabas nga na malaki rin segment yung undecided pa, yung 36%. At ang pinakamalaki nga yung disagree at 44%. Ang punto ko lang sana dito ay ang isang naging problema talaga natin dito na bagamat malaki yung awareness ng tao dito sa BBL at sa isang banda maganda nga yun kasi tuloy-tuloy ang talakayan sa pampubliko. Ang makikita naman natin ay talagang napakamaraming maling information ang kumakalat kaugnay nitong ano ba talaga yung nilalaman ng BBL. Natukoy na rin naman namin dyan kung ano-ano yung mga top na mga misinformation campaign. Halimbawa yung sinasabing hiwalay ang police force, may sariling army, ang Bangsamoro at saka itong kung magkano ba talagang pondo makukuha nila. Mukhang exaggerated naman talaga yung mga lumalabas na information. So, ganun lamang ang aming konting misgiving dito. Sana ay yung discernment ng ating mamamayan ay nakabatay din sana sa tamang information. Apo. Ma'am, meron pong reports na nakala po yung GMA News na may bagong mga training camp yung MILF na nadiskubre ng militar sa Iligan City. Ito po ba yung nakaabot na sa inyo, ma'am? Opo, at ang ating pong ceasefire committee ay nakakuha na nitong report na to at nagsasagawa ng kanilang verification kaugnay ng nabanggit
na balita. Ang hindi lang po tama doon sa balita ay ang pag-ugnay niyan doon sa 105th Command na sa Mama Sapano. Ito yung grupo kasi iba pong lugar yan eh. So minsan parang nagkakalituan tayo. Sinasabi itong bagong kampo na yan ay may kinalaman doon sa dito sa Mama Sapano samantalang sa ibang probinsya. Hello, ma'am. Professor Ferrer. Subukan po nating balikan si Professor Ferrer. At mukhang, hello ma'am, nandiyan na po ulit kayo sa linya, ma'am. Hello, Gigi? Hello? Hello ma'am, yes ma'am. Naputol Yeah, po oo. yung linya. Ano po yung binabanggit nyo dito sa ginagawa po ng International Monitoring Hindi po, Team ang dito sa ating report na may bago pong ceasefire kampo committee natin yan. ng MILF? Kaugnay po nung report doon sa kampo na sinasabi ng MILF sa Iligan, una-una po, ang may katungkulan na imbestigahan yan ay ang ating mismong government din, yung ating ceasefire committee. At asahan na po natin, maglalabas din sila ng report kaagad, kasi syempre magandang malaman talaga natin kung ano yung report na yan. Ang masasabi ko lang doon sa una ng lumabas na report, may mali din na information doon kasi kung yung lugar na yun sa Lanao del Sur ang pinag-uusapan, malayo po yan doon sa lugar sa Mama Sapano. Kung kaya't iba po, hindi po yung parehong sinasabing grupo ng MILF ang may kinalaman dito sa titingnan natin sa Lanao del Sur. Apo, pero ma'am, hindi po ba may tuturing na violation po ito ng peace agreement o peace process na kasalukuyan pong ginagawa itong pagkakaroon po nila ng training camp, Professor? Actually, kung yung pagkakaroon yung ating ceasefire agreement, sa totoo lang, hindi talaga kasama dyan yung hindi prohibited act, yung recruitment at saka training. Kasi hindi pa nga tapos yung gera, di ba? So, ang punto lang dito, talagang hindi dapat, lalo na nagpirmahan na tayo ng comprehensive agreement on the Bangsamoro, hindi natin sinasabing, kumbaga, pag every time makakuha tayo ng report na ganyan, yan ay ating pinupuna dito sa MILF. Kasi ang layunin nga natin ay sa lalong madaling panahon ay makapag-decommission na tayo. So, ganun po yung ating layunin dyan. Papunta tayo sa decommissioning. Sorry. Hello? Go ahead po, ma'am. Oo. So, hindi po talaga ito-tolerate natin yan na meron. Bagamat talagang may mga lugar dyan kung saan andyan sila. At pasok-labas na mga lugar dito at lalo na sa lugar na nababanggit, yan ay yung mga border areas yan na mga hinterlands sa pagitan ng ilang mga probinsya o pagitan ng mga munisipyo. So, tinitingnan po natin yan kasi ayaw din naman natin na magkaroon ng land conflict na ang kakahinat ng yan ay magkaroon ng mga issues patungkol sa lupa. Apa. Ma'am, panguling katanungan na lang po, kasi po nung nakausap ko si Chairman Iqbal itong nakaraan, binabanggit po niya na kumbaga aminado siya na may mga nare-recruit sila noon na mga bata pa, lalo na yung mga, kasi sa kanila po, mga 12 years old ay po pwede na po sa kanila o okay na po sa kanila yon na humawak ng baril at ito'y aminado naman siya na napapalaban to mga to lalo na kapag naiipit at napapalaban din yung buong pamilya. At ang katwiran po dito ni Chairman Iqbal ay kung yung sila po ay may ganong elemento, meron din naman na kumbaga ROTC o dating CAT yung pong dito sa atin pong pamahalaan. So paano po ba nyo inaayos din yung usapin na yun, lalo nga't may bago pong usapin ngayon ng pagkakadiskubre ng training camp, ma'am? Well, ang layunin talaga natin, maayos na tong problema na to para hindi na issue itong mga pagkakaroon ng kampo. Dito sa ating agreement, meron tayong sinasabi natin yung
pagtatanggal sa mga kampo. Bagamat yung huling kampo na yan, hindi naman yan kasama dun sa yung sinasabing kampo dyan sa Lanao del Sur, hindi po yan kasama dito sa mga recognized ng camps ng MILF. At ang nag-recognize naman po niyan ay yung panahon pa ni Presidente Ramos noong 1997. Ang layunin natin ay precisely hindi na kailangan magkaroon ng gera. Kaya napakahalaga na maayos natin itong ating proseso, maibalik natin doon sa track para hindi na itong mga kung ano-anong mga issue talagang matuldukan na yan. Kasi kung makapasok na yung socio-economic programs dyan at ang mga bata ay nasa eskwelahan, tapos hindi naman sila parang insecure na anytime pwede silang atakihin ng government o ng sino pa man, hindi na sana magkakaroon ng parang yung ang nangyari kasi habang panahon ganyan na ang sitwasyon. Hindi lang naman ngayon nangyayari yan At hindi naman nangyari yan dahil may peace agreement tayo. Ganyan talaga ang problema. At sinisikap natin na matigil na yan through yung transformation. Kung ang dating lugar ay conflict affected, hindi na sana mangyari yan dito sa pagpasok ng iba't ibang programa. At yung mga dating humahawak ng armas tulad ng MILF ay pupunta na dun sa proseso ng decommissioning. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, at makikibalita ulit kami sa inyo si Professor Miriam Coronel Ferrer, Chairperson po ng Government Peace Panel. Maraming pong salamat.